Laging ang goal ng buhay, susubukan ka talaga. Susubukan niya yung credibility mo. Susubukan niya kung paano ka mag-isip. Susubukan niya at aalamin niya kung kaya mo bang i-lead yung mga tao na nasa baba mo. Kasi hindi ka pwede maging leader kung hindi ka deserving. Kasi maraming tao na nasa baba. Ngayon, sa'yo umaasa. Yung mga tao na yun na nasa baba mo, may mga pamilya yun. May mga pangarap yun. So, titignan ng buhay kung deserving ka pa dyan sa status mo na yan. Na-achieve mo yung certain level eh. Ang sasabihin ng buhay sa'yo, testingin ko to kung kaya niya ba i-lead yung mga taong nasa baba niya. Susubukan ka eh. Lahat challenges yan eh. At hindi mo alam na challenge yan. Kasi laging bago, laging mahirap, laging ang goal ng buhay ay hilahin ka pababa. Laging ang goal ng buhay, susubukan ka talaga. Susubukan niya yung credibility mo. Susubukan niya kung paano ka mag-isip. Susubukan niya at aalamin niya kung kaya mo bang i-lead yung mga tao na nasa baba mo. Kasi hindi biro na hawakan mo yung mga buhay, i-lead yung mga tao na nasa baba. Kasi may mga pamilya yan, may mga pangarap yan, at hindi mo alam yung mga buhay niyan. At sa'yo aasa yan. Ang goal ng buhay, subukan niya kung deserving ka dyan. At kung hindi, papalitan ka niyan, ibabagsak ka niyan. Dadaling ka niyan dun sa kaya mo lang. Gets mo? Tapos, kung kinaya mo, okay ka, nalid mo ng tama yung mga tao sa nasa baba mo, ibibigyan ka ulit niyan ng bagong success mo. Kasi, deserving ka nga eh, nakapasa ka eh. So, dadagdagan ng buhay yung mga tao na nasa baba mo. Ibibigay ko sa'yo, okay ka mag-lead. Nalid mo ng tama yung mga tao. Ngayon, eto, dadagdagan ko yung responsibility mo. Dadagdagan ko yung success mo para mas marami ka pang taong malid. So, tumaas ka na naman ng level. So, yung responsibility mo tumaas. Yung pressure mas mataas. Yung gravity mas malakas yung hila sa'yo. Diba? So, mas marami. So, another challenges na naman yan na hindi mo alam, na challenge pala yun. Na hindi mo alam kung eto na ba yung choice na pipiliin mo. So, mapapansin ninyo, every day, every hour na lumilipas sa buhay mo, bawat segundo, challenges yan eh. Decision making yan eh. Lahat yan challenges eh. Kasi nga gusto kang subukan ng buhay kung deserving ka sa binigay niya sa'yo. Kung kaya mo pa, sabihin ng buhay, fair yan eh. Fair naman ang buhay eh. Kaya lang naman sinabing unfair ng buhay, yan yung mga taong tamad. Yan yung mga taong takot. Kaya nila sinasabi, ang unfair ng buhay. Lagi sila nagko-complain, lagi nilang sinisisi yung buhay. Hindi ganun. Ang buhay, binibigay niya lang sa'yo kung ano yung deserve mo. Kung ano yung worth mo. Kaya ikaw talaga gagawa nun. Kung gusto mo talaga umangat, gawin mo. Ipatunayan mo sa sarili mo. Kasi yung buhay, alam niya yung ginagawa niya, hindi mo pwedeng turuan yan. Kung ano yung deserve mo, bibigay ko sa'yo. Kung ano yung hindi mo deserve, kukunin ko sa'yo. Nagpabaya ka eh, tinamad ka eh, hindi mo kaya eh. Kumbaga, binigyan ka ng success, nandito ka, may mga nakawakan kang tao, tapos hindi mo kinaya. Tatanggalin niya sa'yo, kukunin lahat sa'yo. Kasi nga hindi mo kaya eh. Kasi pag nandito ka sa taas bro, maraming tao nga asa sa'yo. Ikaw yung guide nila eh. Ikaw yung guide nila para maitama sila. Diba? Ganon din kasi sila. Yung mga tao nasa baba mo, may mga tao rin yan na nasa baba. So hindi ka pwede maging leader na hindi mo kaya yung pressure. Kung mali-mali yung desisyon mo. Kung ano ka ngayon, deserve mo yan. Deserve, binigay ng buhay yan eh. So kung gusto mo pang tumaas ng level, ayusin mo ulit. Gawin mo ulit mas better yung mga decision mo. Kung ano yung tingin mong tama na ginawa mo kaya ka nakarating dyan, i-evaluate mo ulit, gawin mo ulit mas tama. Di ba? Kasi yung tama ngayon, pwedeng maging mali yan kapag tumaas ka na. Kasi yan lang yung alam mo ngayon eh. Yan lang yung alam mo eh. Hindi mo nakikita yung taas eh. Di ba? Natuto ka lang dahil sa mga pinagdaanan mo. Di ba? Kung hindi mo mapagdaanan yan, hindi mo malalaman yan. Gets mo? So pag umakyat ka ng level, doon mo ulit makikita, doon mo ulit mas maiintindihan yung buhay. Yung marirealize mo ngayon na yung decision mo pala dati, may mas tama pala doon. Di ba?
Hindi naman siya naging mali kasi naging successful ka naman, naabot mo naman eh. Pero may mas tama pala doon. Kung ano yung worth mo, ibibigay sa'yo yan. Hindi totoo yung sinasabi nila na unfair yung buhay. Ganito kami, Hindi, bullshit yun bro. Bullshit yun. Ginawa lang yan ng mga taong hindi kaya yung pressure. Nagtampo-tampo na lang para wala eh, tinanggap mo na yung idea, hindi ganun, lumaban ka. Kasi ngayon nga yung goal ng buhay, yun nga yung concept ng buhay eh. Laging susubukan ka niyan. Kung karapat-dapat ka ba na i-lead yung mga tao. Kasi laging naghahanap yan eh, laging naghahanap ng tao na pwedeng, laging naghahanap din ng tao na pwedeng ma-lead yung mga taong mas kailangan ng tulong. Diba? Kasi hindi ka pwedeng ilagay dito sa taas kung ikaw mismo yung taong kailangan tulungan. Dito ako na sa baba. Dito ako na sa baba. Diba? Ayusin mo muna yung sarili mo bago kita ilagay dyan. Kasi pag umangat ka ng level, edi damay, ang laki ng damay. Diba? Hindi ka deserving eh. Paano mo malilid yung taong na nasa baba? Eh yung sarili mo, hindi mo malid. Sarili mo, hindi mo maitama yung desisyon mo. Eh paano pag yung maraming tao? Iba-ibang problema, iba-ibang kinalakihan, iba-ibang mindset, iba-ibang goals, iba-ibang vision, lahat iba-iba yan. Paano mo sila matutulungan kung ikaw mismo ay kapareho lang nila? Kailangan rise above. Reality. Reality, bro. Reality. Kung hindi mo deserve, eh wala kang karapatang magreklamo. Diba? Gawin mo. Kasi yung buhay, ibibigay niyan sa'yo kung ano yung deserve mo, kung ano yung kaya mo. Kung hindi mo kaya, tatanggalin ka niyan. Susubukan ka niyan eh. Diba? Susubukan ka niyan eh. Lalagay ko to dito. Ngayon, kapag nagawa mo yung task na binigay sa'yo, which is yung responsibility mo na mag-guide din yung mga taong nasa baba mo, edi okay ka, okay to ah. Bibigyan ka ulit ng success. Kaya depende na sa'yo bro kung ano yung standards mo para sa sarili mo. Kung nakontento ka na dyan, eh, deserve mo yon. Diba? Huwag kang mainggit sa mga taong mas mataas sa'yo. Kasi deserve mo yan eh. Wala kang karapatang mainggit kasi ibibigay sa'yo ng buhay nga kung ano yung deserve mo. Deserve niya yun eh. Marami rin siyang sinacrifice na time, sarili niya, yung buhay niya. Kasi bro, bago ka kasi maging leader, kumbaga, hindi mo ipapriority sarili mo eh. Kailangan mo munang unahin yung priority, kailangan mo munang unahin yung kapakanan ng nakararami bago yung sarili mo. Kaya mahirap maging leader. Pataas ka ng pataas, palaki ng palaki yung sacrifices mo. Kasi nga maraming umaasa sa'yo. Kung gusto mo unahin yung sarili mo, eh wag ka dyan. Dito ka lang. Parehas ka lang nang nasa baba. Kasi itong nasa baba, inaayos pa nila yung sarili nila, inintindi nila. Ginaguide sila ng nasa taas. Ngayon, kung yung vision mo is hindi pang leader, ang vision mo, ang priority mo ay hindi kagustuhan na nakararami, wala kang karapatang pumunta dyan. Kaya mahirap maging leader kasi uunahin mo muna yung kapakanan ng karamihan. Ngayon, habang tumataas ka, parami ng parami yan, pahirap ng pahirap yan. You get what you deserve, yun. Wala kang karapatang magreklamo. Kasi, kaya mo umakyat kung kailan mo gusto. Kaya mo humakbang kung kailan mo gusto. Buhay mo yan eh. Yung sinasabi ko lagi, buhay mo yan. Kaya mo hawakan yan. Kaya mo mag-decide. Diba? Kung ano yung current state mo ngayon, kung ano yung success mo ngayon, walang problema. Kung ginagawa mo ng mabuti yan, nakakapag-inspire ka ng tao, maganda yung vision mo, walang question doon, okay yan. Di ba? Okay yan. Gusto ng buhay yan. Kasi nga, kaya mo ng responsibility. Pero, once na gusto mo nang umakyat ulit, gusto mo magdagdag ng taong igagay, gusto mo lumaki yung reach mo, aakyat ka ulit, mas malaki na yung kaharian mo eh. Ngayon, titestingin kita kung kaya mo. Kung hindi, ibabalik kita kung ano yung deserve mo. Doon ka lang sa baba muna. Hindi, wala kang karapatan mag-conquer ng buong kaharian. Kung ikaw mismo ay ka lang, utak mo nasa baba. Hindi pwede yun. Kailangan mo kasi yung vision mo kasi bro, kailangan kasi pataas ng pataas yan. Kasi nga, dumadami na dumadami yung tao. Ngayon,
ang pagde-decide mo kasi dyan, pag leader ka, hindi pwedeng isa-isa eh. Kailangan kapakanan ng karamihan eh. Di ba? Kailangan mo talagang timbangin yun. Timbangin yun. Eh, minsan nga, sarili natin, nalilito pa tayo eh, kung paano tayo mag-decide eh. Sarili lang natin. Eh, paano pag umakyat ka doon? Paano pag naging leader ka? Lahat ng tao umaasa sa'yo. Lahat ng tao na yan, iba-iba yung gusto. May gusto nito, may gusto nito. Ano susundin mo? Ano yung bibigay mo? Ano kaya yung gagawin mo na desisyon para mas tama para sa lahat? At paano mo mapapaintindi dun sa mga against sa ginawa mo na tama ito para sa lahat? Yun, mabigat talaga. Mabigat ang leader, bro. Bago ko umakyat ng level, siguraduhin mong kaya mo yan. Marami kasi mapapahamak eh. Kaya ayaw ka rin ilagay dyan ng buhay na hindi mo deserve. Hindi ka ilalagay dyan. Kung hindi ka karapat-dapat, kaya marami kayo nakikitang tao na akala mo magaling naman to, pero walang nararating sa buhay. Diba? Maraming ganun. Ang gagaling naman, pero ayun, nandun pa rin siya. Diba? Kasi yung buhay yung nag-decide nun na nilagay siya dyan kasi nga may reason. Hindi niya kaya mag-lead ng tao. Kasi may successful ka rin sa sarili niya lang eh. May successful na tao sa sarili niya lang. So yun lang yung binigay sa kanya. Diba? Bihira yung tao na successful na nasa taas na maraming nililid na tao. Mahirap yun, bro. Mahirap. Mahirap maghawak ng tao. Talagang real talk talaga yan. Iba-iba ng gusto yan eh. Iba-iba ng ano susundin mo. Diba? Mahirap. Kailangan kapakanan talaga ng karamihan. Umaasa lahat sa yan eh. May mga pamilya yan eh. Kailangan buo ka talaga. Kailangan firm ka. Hindi ka pwedeng malito. Hindi ka pwedeng malito. Dapat may standard ka na prinsipyo. Dapat kabisado mo na yung sarili mo. Kasi kapag nagkamali ka dyan, kung hindi mo kaya, mawawala sa'yo, ibababa ka. Wala kang karapatang, wala kang karapatang magstay dyan. Kasi may taong dapat ilalagay dyan, na karapat-dapat para sa karamihang tao. Responsibilidad mo yun, bro. Responsibilidad mo yun. Kaya nga ako, binabantayan ko pa rin yung sarili ko hanggang ngayon. Kasi alam ko na pwede ako magkamali anytime eh. So hindi ko tinatanggal yung focus ko dun sa mga standards ko sa buhay. Yung mga prinsipyo ko na nagdala sa akin, kaya ako narating kung ano man yung narating ko. Kasi nga, yun yung pinangahawakan ko eh. So far, okay pa naman eh. Pero lagi kong binabantayan pa rin yung sarili ko. Kasi tao lang tayo eh. Nagkakamali tayo eh. Di ba? So, alam ko na yung weakness ko, alam ko na yung nature ng tao. So, dahil alam ko yung mga ganon, dahil tinanggap ko kung ano yung mga weaknesses ko, dahil tinanggap ko kung ano yung mga pwede kong gawing mali, nababantayan ko tuloy yung sarili ko. Yun. Dapat bantayan mo lagi yan. Kung may pangarap ka talaga mataas ha. Pero kung wala kang pangarap, okay lang. Okay lang. Diba? Pero kung may pangarap ka, isipin mo na itong lahat. Ngayon pa lang dapat ready ka. Kasi ang sinasabi ko palagi na mahirap na ma-achieve mo yung isang bagay tapos mawawala sa'yo. Paano kung hindi ka na makabangon ulit? Kasi sa sobrang dami ng tao, yung opportunity, may mga opportunity na minsan lang darating sa buhay mo. May mga opportunity na once in a lifetime lang. Paano kung yun na pala yung once in a lifetime opportunity mo, tapos hindi ka ready? Hindi ka ready dahil hindi mo inayos yung sarili mo eh. Hindi ka naniwala eh. Hindi ka naniwala sa sarili mo na may mararating ka rin. Hindi ka naniwala na kaya mo rin balang araw. Kaya hindi ka nag-ready eh. Kumbaga, wala lang, go with the flow ka lang. Hindi ka nag-ready. Hindi ka naghanda sa laban ng buhay eh. Hindi ka ready eh. Paano kung dumating yun? Yun ang tanong ko sa inyo. Paano pag dumating yun? Ano yung gagawin mo ngayon? Eh kung paano kung yun na yung once in a lifetime mo pala, na talagang pinapangarap mo, tapos nawala sa'yo, at na-realize mo siya, late na. Yun yung sinasabi ko. Kaya habang maaga pa, kung alam nyo naman yung weaknesses nyo, kung hindi nyo pa alam, kilalanin nyo na yung sarili nyo ngayon. Para maitama nyo, para ready ka. Ready ka lang. Ready ka lang. Always ready. Ready ka lang.
Diba? Kasi yung opportunity kasi, hindi mo alam kung anong oras yun eh. Walang schedule yun eh. Pwedeng ngayon, pwedeng bukas, pwedeng next month, naging successful ka. Diba? So, hindi mo alam eh. Walang blueprint, walang blueprint yung buhay. Kaya walang nakapaghanda. Kaya ang lagi ko sinasabi, stay ready, be ready. Kasi yung laban mo, pwedeng dumating yan anytime. Anytime, pwedeng dumating yan. Diba? Pwedeng bukas, pwedeng mamaya, pwedeng 1 hour, may offer, may opportunity, na hindi mo alam kung yun na pala. Diba? So dapat ready ka. Para alam mo yung gagawin mo, para alam mo kung paano mo siya i-handle. Kasi bawat opportunity, hindi mo naman alam kung yan na talaga eh. Diba? So do your best lagi. Yun lang yung gusto kong i-share. Yun lang yung gusto kong sabihin. Ulit na naman yun.